Good guys, and welcome back ulit sa ating channel for today's video, Hyundai XR150. Kung saan ibabahagi ko sa inyo kung ano ang dahilan kung bakit nagkaroon siya ng loss of compression. Ito po ang kanyang exhaust valve guys, no. Sa kanyang exhaust valve ay mayroong namumuong carbon deposit. So yun po ang dahilan guys. Yan bukol na yan. Yan ang dahilan kung bakit tumatagas ang gasolina sa ating valvula. Yung nilagyan ko siya ng gasolina guys. So ano bang dahilan kung bakit dyan namumuo? Dahil guys, nagkaroon siya ng unti-unting pagkaroon ng puting usok. So dyan po lumalabas ang usok sa ating exhaust. Kaya kalaunan is nagkaroon siya ng bukol sa kanyang valvula. So ito po ay mapapakinabangan pa natin at pwede natin hindi papalitan ng bago guys, no. Ang gawin natin is ibabalblap na natin siya o i-grind gamit ang ating grinding compound. Ang unang natin nilagyan guys ng grinding compound ay ang kanyang exhaust. So sunod naman ang kanyang intake. Kapag ang inyong motor ay nagkaroon ng puting usok guys, asahan nyo magiging ganito din ang magiging resulta ng inyong motor. Bigla na lang tumirik at ayaw nang umandar. At syempre kapag kinextart nyo ay malambot na siya. Dahil na nga is yung puting usok na lumalabas sa ating exhaust ay magiging bato yan. Pagkalaunan is magiging bukol siya sa ating valvula. Lang dahilan kung bakit nagkaroon siya ng loss of compression. So ang ginamit natin pang grind guys is ang ating barina. Mas madali kasi ang paglinis ng ating valve seat at saka valvula once na barina ang ating ginagamit. Lods, idol, kung wala bang barina, anong dapat natin gawin? Pwede lang mano-mano guys. Pwede kayong gumagamit ng hose na itim o yung hose na matigas na kasing laki lang ang diametro na ilalagay natin sa kanyang valvula. Tapos pwede natin siyang kamay-kamayin ng dahan-dahan. Kahit okay lang, kahit matagal guys, ang importante is mag-grind natin ang ating valvula at makuha yung mga dumi na nakapatong sa ating valvula at sa ating valve set. Okay. So yun guys, no. Tapos na natin mag-grind o mabalblap ang ating valvula guys gamit ang ating coarse na grinding compound. So ipapasili ko sa inyo ang naging resulta ng una natin pag-grind. So yun, malinis na ang kanyang valve. Ang next naman ang kanyang exhaust. Pagkatapos nito guys, gagamit na naman tayo ng grinding compound na pang pinali natin. Ito tinatawag nating fine. Para mas lalo pang kikinis ang ating valvula at the same time ang ating valve set. So yun, ox na siya guys, ang ating partial na pag-grind. Kukuha natin ng grinding compound. Yan po ay fine guys, pang pinali. So, same procedure pa rin, no? Kung ano ang ginawa natin ng unang beses na ginrind natin, yun pa rin paraan, guys. Ang pagkaiba lang is, ang ginagay natin grinding compound is yung pangpinali natin, o pangpakinis sa ating valve set at saka valvula. Pasensya na guys, di ko man nakita sa inyo pag-dismantle. Ang importante is, mapakita ko sa inyo kung paano natin ginrind at saka papalitan natin ng valve seal at the same time is i-assemble na natin siya. So, ito po yung grinding compound na ginamit natin, guys. Yan po ay fine, klarong-klaro. Yan po ang pampinali natin. So, lagyan na natin ng kaunti lang. Unahin natin yung kanyang intake. Gabi ko na kasi nito binaklas guys, no. So, ang purpose ko doon is para malaman ko kung ano ang size ng kanyang valve seal. Kung ano ang size ng valve seal na bibilhin pa natin sa bayan. Okay. So, yun. So, tapos na natin malagyan ng grinding compound. So, pwede na natin siyang tirahin uli gamit ang ating barina. Basta ulitin ko lang, no, kung wala kayong barina, pwede mano-mano guys. Kamayin na natin ang pag-ikot ng ating valvula. Ang importante is mag-grind natin siya. So Lods, okay. Idol, kung magpapalit tayo ng bagong valvula, kailangan pa bang hasain? Yes guys, mas maganda nahasain pa rin natin dahil yung valve set natin is mayroon niyang mga karbong pinong-pino na pumapatong sa kanyang valve set. Kahit malinis o bago ang ating valvula, kailangan pa rin natin siyang hasain para magre-reflect yung linis ng ating bagong valvula at the same time yung ating bagong valve set. Para hindi talaga sisingaw ang ating kompresyon. Tapos na natin siyang mag-grind guys. Pwede natin siyang bunutin.
Siyempre, para makita talaga natin ang pinali ng ating trabaho guys, ay kailangan hugasan mo natin siya gamit ang ating gasolina. Ay, siyempre guys, before ko makalimutan, ay shoutout nga pala sa ating mga solid tagapanood sa ating YouTube channel at saka sa Facebook page. Maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang panood at pagsuporta sa ating mga videos na ina-upload. So, siyempre guys, brushin na natin. So, dito na natin malalaman at makikita ang resulta ng ating pagbabalblap. So, kalimbawa, loads, kahit anong grind, is sumisingaw pa rin siya. Meron pa rin tagas. Ibig sabihin, guys, bingkong ang inyong balbula. So, yun na po ang hitsura niya, guys. Napakalinis na. Wala ng carbon na nakapatong, di ba? Di katulad ng una is meron siyang mga bukol-bukol kung saan naging dahilan ng kanyang pag-loss of compression o pagsingaw ng ating balbula. So, yun po ang kanyang exhaust. Next, ang kanyang intake. Check natin. So, yun. Check natin, guys. Yun, oh. Malinis na rin ang kanyang intake valve. Kung maka-experience kayo na nag-valve o nag-grind, tapos may part sa ating balbula na maitim pa rin, so dapat nyo yung mawala guys. Kasi kapag nandun pa rin yung kulay itim na portion ng ating balbula, ibig sabihin hindi pa lumalapat ang ating balbula sa ating valve set. Halimbawa, kahit anong grind natin valve valve is nandun pa rin, ibig sabihin need nyo na magpalit ng bagong balbula. Yan po ay may kaunting bingkong. Ibig sabihin is nagkaroon siya ng problema o issue kung bakit hindi natin siya makuha ang perfect paglinis ng ating valvula. So ito na guys, ang valve seal na kapareha ng ating XR150 ay XRM 110 lang. So ang binili ko na valve seal ay double spring. Kasi maganda yung kapit ng ating double spring guys. Kumakapit siya sa ibaba at the same time kumakapit din siya sa ating valve stem. Amazing! Kaya dalawang valve spring ang binili kong design na valve seal. Ang original kasi na valve seal ng Honda XR150 guys ay walang spring po sa kanyang valve stem. Nasa ibabang bahagi lang po ang meron ang kanyang spring. Mas maganda kasi o advantage kapag double spring ang ating valve seal. Kumakapit sa valve stem at the same time kumakapit sa ating valve guide. Okay. Hindi talaga basta-basta makapenetrate yung oil sa ating cylinder head. So ilagay na natin ang ating dalawang balbula guys. Para magkaalaman na kung wala na bang singaw o tagas sa ginawa nating pagbabalblap sa kanyang cylinder head. So, ilagay na natin ang kanyang intake. Lagyan natin ng sapin sa ilalim guys para pagtulak ng ating valve breaker ay hindi bababa ang ating valvula. Yan po ang purpose ng sapin na yan sa ilalim ng ating cylinder head. So, ilagay na natin ang ating valve spring. So, ang kanyang valve spring pa lang guys, no, ay dalawa, no? Maliit at saka malaki. At ang kanyang valve spring naman guys na maliit ay may kakaibang design, no? May part siya na malapit ang ikot at may part din siya na malayo ang ikot. Okay. O may distansya. So, yung may malapit na ikot ng ating valve spring na maliit, sa ibaba po yan nakaposisyon guys. So, check nyo ha. Double check natin. Diba? Kung pagmamasdan nyo, ang kanyang valve spring na maliit ay may malapit na distansya, mayroon din siyang malayong distansya. Ang ilalagay nyo malapit na distansya kung hindi na nakakabisado guys o nakita is nasa ibaba na bahagi. So yun, dinouble check ko talaga siya guys, no? Kasi ito po ay may pagkakaiba sa iba na mga cylinder head. Dahil po siya sa design ng kanyang valve spring, you know? Di ba? May malapit na ikot, may distansya na ikot. So yung malapit na ikot sa ibaba na bahagi, yun. Mas maganda pa rin sundin natin yan guys na baka makapekto yan sa performance ng ating motor kapag pinatakbo na natin. So ilagay na natin ang dalawang valve lock natin guys o valve cutter. Yung napakadali lang po ibalik dyan kapag meron tayong valve breaker. Dalawa kasi yung valve breaker guys, no? Yung pangtanggal ng valve lock at the same time yung pambalik ng valve lock. Siyempre kung magtatanong kayo kung saan natin mabibili yan, sa Shopee at saka sa Lazada lang po. Nasa mga 200 pesos lang yan ang pares. Okay. So ilagay na natin ang isang valve lock sa isang valvula natin.
So, ipihit lang natin pababa yung valve spring guys, no? Sabay pwersa. Para mapabilis natin ang pag-lock ng ating valvula. Ganito lang. Tingnan nyo. Yun, no? Di ba? Lang kadali guys kung paano sabit yung valve lock. So, sa kabila naman. Huwag nyong tingnan ang valve lock guys sa sentro ha. Huwag nyong sentrohin ang pagtingin ng valve lock kasi may tendency din na lilipad yung valve lock natin. Possible matatamaan ang inyong mata. Kapag naglalagay kayo ng valve lock, dapat nakadistansya yung ulo at saka yung mata mo. Nangyayari na rin kasi yan sa ibang mga mekaniko kung saan tinignan yung sentro ng valve lock pagkatapos ikabit. Nang dumulas ang pag-lock guys, tumamas kanyang mata, na disgrasya pa. Dapat nakadistansya po kanyang cylinder head kapag kayo ay naglalagay ng valve lock. May tendency kasi yan nalilipad yan guys eh. Kapag hindi natin na itama ng o naiwasto natin paglagay ng lock. So yun, nilagay na natin ang dalawang lock. Ox naman. Yan. Before ko nalagyan ng gasolina ng ating intake at saka exhaust guys, ipapakita ko sa inyo ang una nating hitsura ng ating cylinder head nang ito ay hindi pa natin na valve lock. Ang kanyang intake. So, ang kanyang intake po ay goods guys na walang tagas, no? Dito tayo sa exhaust. Kasi ito yung may issue eh. Kung bakit nagkaroon siya ng loss of compression. Dahil sa namumuong carbon na nakapatong sa kanyang valvula. Pag close ng valvula is may part na singaw siya. O makalabas ang hangin yun, no? Di ba? Ganun po ka bilis ang pagtagas ng gasolina. Kasi nga loss of compression siya. O may singaw. So, ito naman yung pinali ng ating cylinder head guys. Pagkatapos natin siyang mavalve lock. So, ang kanyang intake, munang lagyan natin ng gasolina. So, goods. Since wala naman itong issue guys, pero importante pa rin na mag-drain natin ang kanyang valvula. Para malinis natin ang kanyang valve set at the same time yung valvula natin. Itong may issue guys, yung exhaust. Ito yung check natin. Ito yung pinaka-importante. Check muna natin. So yun goods guys, wala na siyang tagas no. Di katulad ng una na ang bilis ng pagtagas ng kanyang gasolina. Dahil yun sa bukol na numuo sa kanyang valvula. So patagalin natin guys no, pressurable talaga. Kasi kapag tatagas yan, back job malala talaga tayo. Backlash na naman tayo guys. Walang ka-minor-minor yan. Kahit anong tong pihit sa ating karburador, wala pa ring minor ang ating motor. Kung under man guys is yung minor hindi, tutuno ng tama. Okay. Taas baba ang minor kapag may singa pa rin ang ating valvula. So yun, goods na talaga siya guys. Pwede na natin siyang ibalik sa kanyang motor. Ready natin cylinder head guys. Ganun lang po ang paraan kung paano mag-valve lock. Kahit kayo kaya nyo mag-DIY kapag nakita nyo ang video ito. Kahit wala kayong barina, goods lang. Kahit mano-mano pwede. Importante is malinis natin yung valve set at the same time yung ating valvula. So, yun. Okay. So, yun na. Pwede natin siyang ibalik sa kanyang makina, guys. Konting linis muna ng kanyang base gasket. At saka magpapalit na ng bagong cylinder block. Yun muna guys, no, sa araw na to. Sana may natutunan naman kayo. Kahit nabakit yan ating video. Maraming salamat. At siyempre, see you sa aking next video. Ride safe. God bless. Ayos.